Heto na, US Admiral. Muli na namang nagpahayag na maaari umanong eskortan ng mga barko ng US ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas para sa rotation and resupply mission nito sa West Philippine Sea na naglalarawan sa tinatawag niyang isang ganap na makatwirang opsyon na nangangailangan ng konsultasyon sa pagitan ng mga kaalyado sa kasunduan. Ito ang naging pahayag ng US Admiral na si Samuel Paparo sa mga mamamahayag sa sideline ng isang military forum na inorganisa ng Indo-Pacific Command pagkatapos ng mga serye ng maritime at air confrontations sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Gayunpaman sinabi ni Armed Forces Chief General Romeo Bronner Jr. na mas gusto umano ng Pilipinas na patakbuhin ang mga misyon na iyon ng mag-isa at ginagawa umano nila ang lahat ng pagsisikap upang matiyak ang kanilang tagumpay sa kabila ng mapanganib at mapilit na mga aksyon ng China. At susubukan din umano nila ang lahat ng mga pagpipilian at lahat ng mga paraan na magagamit nito. At hanggat kaya umano nila itong gawin mag-isa ay gagawin nila. Pero ang malaking katanungan ngayon dito ay kaya pa ba talaga nilang mag-isa? Ayon kasi kay Commodore J. Tariela ay nasa critical level na ang food supplies at provisions para sa mahigit 10 crewmen na sakay ng BRP Teresa Magbanwa na 4 na buwan nang nakaangkla sa Sabina Shoal. At ngayon nga na mas maraming barko pa ng China ang walang pakundangang binabangga at winawater cannon ang mga barko ng Pilipinas, ay kakayanin pa nga kaya nila na suplayan ng ating mga Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa kung hindi pa sila hihingi ng tulong sa Amerika? Base kasi sa pinakabagong offer ng US sa Pilipinas ay maaari nilang eskortan ang barko ng Pilipinas para sa rotation at resupply mission nito. Gayunpaman ayon sa AFP Chief na si Romeo Bronner ay maaari umanong sumalungat sa mga batas ng Pilipinas kabilang ang pagbabawal ng konstitusyon sa mga dayuhang puwersa na direktang sumali sa mga lokal na combat operations at nilinaw na ang saloobin umano ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa idinidikta ng mga batas ng Pilipinas ay umasa muna tayo sa ating sarili at susubukan umano nila ang lahat ng mga pagpipilian at lahat ng mga paraan na magagamit upang makamit ang misyon na sa kasong ito umano ay ang muling pagsasagawa ng rotation at resupply mission. Sa madaling salita ay tila inilalarawan ng AFP Chief na labag sa konstitusyon ang pagsama ng barko ng US sa rotation at resupply mission ng bansa. Dahil bawal umano sa konstitusyon ang direktang pagsali ng dayuhang puwersa sa lokal na combat operations. Gayunpaman ang rotation at resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi naman maituturing na lokal na combat operations dahil ang mga misyon na ito ay may layunin lamang tiyakin ang patuloy na presensya at suporta para sa ating mga sundalo sa West Philippine Sea at hindi direktang lumalahok sa labanan. Sa halip sila ay nakatuon lamang sa pagpapalakas ng logistik at operasyon ng mga puwersang militar na maaaring i-interpret bilang bahagi ng kanilang regular na operasyon sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Samantala, ang Mutual Defense Treaty naman ng US at Pilipinas, bagamat nakatuon ito sa mga sitwasyon ng armadong pag-atake, ay mayroon naman itong bilateral defense cooperation sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at iba pang kasunduan tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nagbibigay daan sa mas malalim na kooperasyon at pagsuporta sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya't sa madaling salita, ang anumang aktibidad o misyon na tumutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa mga posibleng banta ay maaaring suportado ng mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya't kahit ang Mutual Defense Treaty ay nakatuon sa armadong pag-atake, ang iba pang kasunduan ay nagpapahintulot sa mas malawak na kolaborasyon at suporta sa mga operasyon na maaaring magtaguyod ng seguridad ng Pilipinas. Kaya't maraming paraan upang makasali ang US sa rotation at resupply mission ng Pilipinas at kung sakali man na masamain ng China ang tulong na ito ng US at susubukan nilang gumawa ng agresibong aksyon laban sa barko ng US at Pilipinas, ay dito na rin magti-trigger ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Mangangahulugan nito na bukod sa Pilipinas ay direktang makakalaban ng China ang US at kung mangyayari ito ay magsisilbi rin itong bangungot para sa komunistang partido
Dahil sa lakas at dami ng base militar ng US sa buong mundo, ay tiyak na mauubos ang resources ng mga Chino na obviously ay hindi isusugal ng China para lamang sa maliliit na bahura, gayong ang Taiwan ang priority nila. Dahil kung ang West Philippine Sea ang magiging daan sa pagbagsak nila, ay tiyak babawiin ng Taiwan ang malaking bahagi ng mainland China habang maaaring magsilbing reward para sa Pilipinas ang mga artificial island na itinayo nila. At tiyak malaking bahagi rin ng mainland China ang uukupahin ng Amerika upang gabayang muli ang ilang rehiyon nito sa pagtataguyod ng panibagong gobyerno. Kaya't malabong susugal sa digmaan ng China kung kasama natin sa resupply mission ng Amerika at sa pamamagitan nito ay mabilis nating mapalalakas ang ating presensya sa ating mga bahura. Kaya't sana naman ang pamunuan ng ating tanggulan ay makapagdesisyon na dahil ang ating tanggulan ay nagiging kahiya-hiya na. At base sa isa pang paglalarawan ng AAP chief na si Romeo Bronner na mas pinili umano ng mga bansa sa Asya na gawing mag-isa ang mga misyon nila sa kabila ng ipinapakitang agresyon ng China na naglalarawan naman na tila nagiging inspirasyon ito ng AAP chief para gawin din ng Pilipinas mag-isa ang misyon nila laban sa agresyon ng China. Gayunpaman ng mga bansa sa Asya na sinasabi niya gaya ng Vietnam ay lumalaban, samantala ang Pilipinas ay hinaharas lang ng walang kalaban-laban. Kung iisipin natin ang mga frontliners ng PCG, AFP at maging ang BIFAR, ang tunay na nagsasakripisyo sa giriang ito na sumusunod lamang sa utos ng nakatataas sa kanilang bawat departamento at bukod sa mga panganib na sinusuong ng mga ito, ay sila pa ang sumasalo ng masasakit na paratang ng kapwa natin Pilipino. Gayong malinaw naman na mga nasa itaas na posisyon lang ang nagpaplano. Kaya't kahit anong gawin ng China sa ating mga frontliners ay walang magawa ang mga ito dahil iyan ang ipinag-uutos ng kanilang mga opisyal sa gobyerno. Nangangahulugan nito na sa kabila ng panganib na sinusuong ng mga frontliners ng PCG, BIFAR at AFP ay hindi maitatanggi na handa silang magbuwis ng buhay para sa Pilipinas. Pero ang tanong, ang mga opisyal kaya natin na mararangya ang pamumuhay, nakahanda kaya silang mapasabak ang Pilipinas sa gulo na tiyak ay makakaapekto sa magandang pamumuhay ng mga ito para ipagtanggol ang ating teritoryo? Bakit nga ba hirap na hirap silang gumawa ng paraan para pigilan ang agresyon ng China, gayong ang US na mismo ang paulit-ulit na lumalapit sa kanila para lamang hindi magtagumpay na makapagpalawak ng puwersa ang mga abusadong partidong komunista ng China? While we can do it by ourselves, we will do it